Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Mahalagang paksa po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay may kaugnayan sa pagpapalit ng chain of command sa PNP o Philippine National Police. It is now official. Sinas is out. Elisar in as PNP chief. Alam po, itong si Sinas ay medyo naging controversial po ito. Simula nang ito ay umupo at hanggang sa kanyang alis bilang PNP chief. Bago pa lamang po ito o bago pa lamang sa may appoint, naging na po ito, controversial. Sapagkat itong panahon ng COVID ay lockdown po, ECQ, kung saan bawal ang mga gatherings. Mismo po sa kanyang birthday, siya po ay nagkaroon ng party na ayon sa kanya ay isang manyanitang handog sa kanya ng kanyang mga kasamahan. At minsan po, kamakailan lamang bago po umalis, may pinuntahan po itong lugar na kung saan hindi po niya inobserve ang health protocol sa nabanggit na lugar. At ngayon pong bago umalis, nagulat na naman po tayo. Sumulat po ito kay Secretary Bello ng DOLE na kung saan hinihingi niya kay Secretary Bello na sana lahat ng transactions sa DOLE ay gawing requirement ang police clearance. Mabuti na lamang po, the request was denied by Secretary Bello. Otherwise, that could have been holocaust for the employees transacting business with the DOLE with respect for the enforcement of the rights under the labor code as amended. So, napaka-controversial po itong si Debold Sinas. Bagamat yung kanyang appointment, sinabi po natin na suportado natin ito siyempre. Ngunit nakakagulat po, lalo na yung nalaman natin na bago siya lumisan, a matter of days, biglang nabasa po natin ang denial ng Labor Department sa kanyang request. Na yun nga, lahat daw po ng transaction sa DOLE dapat mayroong police clearance as a matter of requirement. At inuulit po natin, nagpapasalamat po tayo kay Secretary Bello na ito po ay hindi niya pinagbigyan sapagkat napakalaki pong hadlang para sa mga empleyado na ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa DOLE dahil napakadali po silang kasuhan ng employer. At habang may kaso, pending po ang issuance ng police clearance sa makatwid, hindi po mapipinding din po ang mga kasong ipapile ng mga employees laban sa kanilang employer sa DOLE simply because of lack of police clearance. Kaya nagpapasalamat po tayo, inuulit natin, kay Secretary Bello
Napakaganda pong decision. Ito naman po si Guillermo Eleazar. Ang naging impression po naman nito nang ito ay ma-assign bilang siya ang head ng PNP dito sa COVID task force. At bukod pa po dyan, siya din po nung ma-assign po ito sa NCRPO, nagpakitang gilas po ito kung saan yung mga tutulog-tulog sa mga presinto at yung mga pulis na scalawags ay talaga po namang parang Duterte ang dating. Hindi po nagsasaalang-alang sa mga pulis na gumagawa ng kabulastugan sa pagganap ng kanilang tungkulin. At gayon din po dito sa COVID task force. Medyo wala po tayo masyadong nabalitaan na mga negatibo. May ilan pero makatwiran naman. May katwiran naman ang PNP kung bakit nangyayari yung mga ganong ilang negatibong resulta sa pagpapatupad sa mga checkpoints. So, in general, maganda po ang impression na na-create ni General Eleazar. So, as a head of the PNP, mataas po ang ating expectation kay General Eleazar. Alam po natin, General, na alam natin at alam po ninyo yan, na marami pa rin eskalawag dyan sa pulisya. At inaasahan natin ito na malaki pong bagay ang inyong pagkatalaga bilang PNP chief sapagkat ito ay magkakaroon po ng disiplina sa hanay ng kapulisan. Bagamat inaamin po natin na talaga namang during the Duterte administrations, siguro kung mga 50% discipline and respect has been restored with the PNP. With your appointment as PNP Chief, General Eleazar, we hope na kung hindi man lubusan, kung linis na ang pulisya to the extent of 50%, 80 to 90%, you can add to that good impression that is being created with the police institution. Alam po natin, at alam nyo po rin na mataas ang expectation sa inyo ng sambayan ng Pilipino. It is time that the police institution should gain the impression or the image of a true protector of the people. Lalo na po sa aspeto ng droga, aspeto ng police brutality. Alam po natin na sa kumpanya dito po laban sa CPP-NP, NDF, sa inyong pagganap ng tungkulin, laban po sa droga, yung mga kritiko ng Pangulo at yung mga eskalawag na rin ng mga politiko ay lagi nilang ibinibintang ang police brutality, ang abuses ng mga police. Of course, we do not believe in them.
hindi po tayo naniniwala. Very common allegation naman yan ng mga CPP, NPA, NDF na kapag sila ay nahuhuli, sasabihin po nila human rights violations. Ganon din po sa mga droga. Alam po natin yan. And we do not subscribe to it. Pero hindi rin po natin mayalis na mayroon po talagang mga pulis na who remains bad eggs in the basket. So ito po inaasahan natin, General Eliazar, na sa inyong panunungkulan po, itong mga bad elements sa pulisya, inaasahan po natin na yan po ay inyong lilinisin. Alam po natin na yung mga nakaraang hipi ay nagkaroon din po ng mga, kumbaga, mancha. Halimbawa po yung si General Agbayaldi. Di umano siya yung pala yung head daw ng Ninja Corp. Si Dibolsinas, yun, yung mga impression sa kanya. Minor pero pangit as chief of police. In the sense na siya ang nakitaan ng mga pangunguna sa mga violations na kanyang ipinapatupad mismo. Sa inyo po, Ginoong General Eliazar, so far positive. There is nothing negative that has been told about you so far. Kaya nga po kayo ang itinalaga at marami pong natuwa sa pagkakatalaga sa inyo. Kaya inaasahan po natin on behalf of the people, Filipino people, yung kanila pong agam-agam laban sa mga kapulisan ay ito po ay maaalis na sa inyong pagkakatalaga bilang hipi ng pulisya o hipi ng Philippine National Police. Alam po natin na hindi po ninyo bibigoin ang Pangulo, lalo na po ang sambayanang Pilipino. Kaya binabati po namin kayo sa inyong pagkakatalaga at inaasahan po natin this is a big job for you, a big challenge to clean up the remaining scalawags within the police institution. And we hope also na itong ginawa po ni Bolsinas, itong kanyang request sa labor, bagamat denied, ay nagpapakita po ng negative attitude towards the employees. So, inaasahan po natin na sa inyong katauhan, sa halip ang simpatiya po ninyo ay nasa manggagawa sa panahon na may mga strikes o mga pickets. Anyway, talaga naman pong it is an express or it is expressive in the labor laws that labor laws
and labor contracts are favorable to the workers. So ano pong ibig sabihin nito? Sa mga picket lines po, naroon ang presensya ng mga pulis. Sa panahon na may mga strike sa paggawaan. Ang pulis kaya naroon po to preserve peace and order. And we hope that the police would really be loyal to their duty to preserve peace and order. Ibig sabihin po, by all means, hindi po sila magpapagamit sa mga employers. Hindi po sila magpapabayad sa mga employers para guluhin at saktan ang mga strikers na mga manggagawa. Provided of course the strikes are lawful. Yan po ang inaasahan natin. Sapagkat nung mga nakaraan po, nakasagsagan ng mga strikes. Kalimitan po, mayroong nanggugulo sa mga strikes at sinasamantala po ng mga pulisyon para buwagin ang strikers under the guise of pacifying the chaos going on in the picket lines. Which in most cases, pagdating po sa ganyang bagay kung saan ang pulis ay nagpapabayad, ay kanila pong kakutsaba yung mga tao doon na manggugulo. So, kung ang mga pulis po ay may simpatiya sa mga manggagawa na hindi naman po nanggugulo, kahit mayroon pong manggulo dyan sa mga strikers, ang pulis po and the police is there to preserve the peace and order. So, madali po, huhulihin lang po nila yung nanggugulo. But then the strikers will go on striking without being dispersed. Bakit po? Sapagkat they are protected by the police. So ito po ang inaasahan natin, General Ilyasar, sa mga kapulisan na inyong itatalaga sa mga strikes or picket lines. In the same way po, itong mga demolition, marami po tayong nababalitaan na nagiging harsh po ang demolitions. Bagamat kailangan po, alam natin, dapat ipatupad ang kautusan. Pero dapat po ang mga pulis ay magiging makatao sa kanilang pagpapatupad ng demolitions. Lalo na po ito ay mga mahihirap, sapagkat kung yan po ay mayayaman, hindi naman po magiging squatter yan. Kababayan din po natin itong mga ito, na kailangan po medyo maging makatao po tayo sa kanila. Maliban na lamang po kung sila talaga ay nanggugulo, lumalaban sa otoridad. Pero ganun pa man, let us be human in our dealings with them. Sapagkat talaga naman pong emotionally upsetting, emotionally disturbing po sa mga kababayan nating dinidemolish ang mga bahay nila. Bakit? Sapagkat
masakit po sa kanila yan dahil ang tingin nila, sila po ay parang inaapi sa sariling bayan. Lalo na po kung yung kanilang mga tinutuluyan o yung mga sila ay matagal lang nanunuluyan dyan mula pa sa kanilang mga kanununuan. Masakit po. So, the human aspect and the implementation of the law, dapat po yan ay maipalaganap. Although, in fairness, marami na po tayo nababalitaan ng mga pulis na tumutulong sa pagpagawa ng bahay na nakita nilang mahirap, naghahandog ng mga aginaldo sa ating mga kababayan na mahirap. These are good jobs o good attitude, behavior ng mga pulis na dapat pong isulong. General Eliazar, sa panahon ng inyong panunungkulan bilang PNP chief. Sapagkat kung magiging tuloy-tuloy po itong campaign na ito ng bawat PNP chief na uupo, time will come that this will become a culture within the PNP to be humane in all respects in their performance of duties. At napakaganda po. Yung pag nakita po ng mga mamamayan yan, they will be respect the police, they will be cooperative with the police, at magiging madali po para sa mga pulis ang gampanan ang kanilang tungkulin sa tulong na rin ng sambayanan. Ito po ang pagbabago na atin pong ninanais sa hanay ng pulisya. Sana po yung mga police elements na ginagamit ang kanilang mga posisyon para magyabang, para manakot, para gumawa ng mga krimen, lalo na sa droga, sa karnaping, hold up. Ito po ang dapat nang maalis sa mga pulis. At dapat po yung mga pulis na may ganyang mga kaso at napatunayan, dapat po tanggalin na po sa serbisyo yan upang hindi na pamarisan. Sapagkat kung iyan po ay ililipat-lipat lamang, then there is no substantial cleaning up. Ang lalabas po dyan, palliatives lang, pang ano lang, pampalubag loob lamang sa sambayan ng Pilipino. But the honest to goodness cleaning up of the institution is negated by that policies of transferring and airing officers to some other assignments, lipat sa ibang lugar. Ang dapat po dyan, kapag nalaman na talagang may kasalanan, alisin sa tungkulin. Anyway, marami pong mga kababayan natin na gusto magpulis at mas mababait. Sapagkat kung hindi po natin gagawin ang ganyan, if the police institution cannot be harsh with their police elements found to be bad elements, tuloy-tuloy po yan. Alam mo, ang takipan po ay nangyayari kung mismo ang boss, yung kanilang commander mismo, ang
involved sa mga illegal na gawain. Pero kung malinis po ang mga head, ang rank and file, ay magiging, most likely yan po ay magiging malinis din. Pero kung corrupt ang kanilang ground commander, lahat po ng mga tao doon sa kanyang hawak magiging corrupt din. Dahil kung hindi po siya magiging corrupt, he could not last long being with them. Either na paalisin siya, kakasuhan ng kanilang commander, o siya mismo ang aalis, magpapalipat, na which is mahirap gawin naman sa isang pangkaraniwang police element. So, it would be on the top of the institution to really issue a policy to make it very, very clear for the ground commanders that the institution itself is serious in its undertaking for a change. Alam po naman natin itong mga ground commanders, magiging marumi lang din po yan kung talagang alam nilang na may sa taas, yung kanilang mga immediate boss ay marumi din. Pero kung alam nila na yung mula sa itaas ay talagang malinis, then they would not hesitate to be clean also. So, inuulit po natin, General Eliazar, malaki po ang expectation sa inyo. Every Filipino people counts on you. Aside from the fact that the President definitely trusted you. Otherwise, he would not appoint you in that position. Pero kahit po anong good intention ng President, kung mismo po ang may personalidad ang hindi magiging tapat, wala pong magagawa ang ating Pangulo. So ang ating pong kahilingan sa ating bagong hipi ng pulis na pambansang pulisya and the person of General Eliazar, malinis po ang pulisya mula sa mga abusadong pulis. Mapatay ng walang kalaban-laban, magnanakaw ng mga pulis, hold-upper ng mga pulis, yung mga pulis na human rights violators, mga abusado, yung mga addict na pulis at saka yung mga poser. Alam po natin na yung nangyaring barilan sa dyan po sa Commonwealth, hindi po mangyayari yan. Yung barilan po between the Quezon City Police District at saka itong PDEA, hindi po mangyayari yan kung wala pong mga involved sa illegal drugs trade ng mga pulis o mga PDEA. Hindi po mangyayari yung barilan na yan. So ang ibig lamang po sabihin dyan, talagang mayroon pa both institution, the PDEA and the PNP. So muli po ang ating paalala at ating pamamanhikan kay General Eliazar. Mataas po, inuulit natin, ang respeto, mataas ang respeto, mataas ang tiwala, at malaki po ang paniniwala ng sambayan ng Pilipino at ng ating Pangulo
na inyo pong mapapaglingkuran ng mahusay ang pambansang pulisya. With that, as a footnote, marami pong salamat at magandang gabi sa lahat. Muli ang ating pagbati. Congratulations po, General Guillermo Eleazar. Thank you.